Magandang umaga po sa inyong lahat. At uunahin ko na po kayo. Baka po makalimutan ko, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng support na binibigay nyo, sa lahat ng pastor ng Calvary Temple Philippines. Salamat din po sa mga tulong at hindi lamang po suporta, maging sa mga panalangin po ninyo. We need them. Kailangan po namin mga panalangin po ninyo. So sama-sama po tayo na magpatuloy po sa gawain ng Panginoon. No? Pakitingnan nga po yung katabi nyo kung natutuwa yan na nakita ako. Kasi madalas overtime eh. Anyway, bagong serye po tayo ngayon. No, limited lang po yung oras ko kasi meron pa po tayong gagawin mamaya, second part. At bibilisan ko po, mga 12:30 tapos na po tayo. Hallelujah. So meron na po tayong bagong serye, no, yung distinct characteristic of a believer. Last month po, nung September, this September, ay pinag-usapan po natin yung mga kailangan nating overcome, no, in the last days. No, the evil things that we need to overcome. Dahil po, we are living now in the last days. No, kung noon po sinabi na ng Panginoon to na malapit na dumating ang kaharian ng Panginoon, kung sinabi po yun ng umaga, mga alas 10 ng umaga, baka ngayong araw na to, alas 5 na. Kasi that was long time ago. Hallelujah. So mas malapit na po tayo sa last days. No, actually, we are living now in the last days. Kaya nga po, pag-usapan po natin yung mga distinct characteristic ng isang Kristiyano, ng isang believer. Yes, na-overcome natin yung bagay na sa mga bagay na ginagawa ng kaaway in the last days. Pero ano namang klaseng Kristiyano ang kailangan nating taglayin upang sa paghihintay sa ating Panginoon, handa rin po tayo. Hindi po yung pag alam na nating malapit na doon lang tayo maghahanda. Hindi po. Lahat po ng Kristiyano, inaabangan po ang pagdating ng ating Panginoon dahil sila po handa na makita ng mukhaan ng ating Panginoon. Amen po ba? Handa po ba kayong makita ang Panginoon ng mukhaan sa araw na to? Sa Panginoon, wala pong oras-oras, no? So, hanggang mamaya po tayo dito. Hallelujah. So, pag sinabi pong characteristic, ang ibig sabihin po niyan, distinguishing quality, no, ng isang tao o yung distinctive mark ng isang tao o ng isang individual. It's a special quality or traits that makes a person different from others. Ito po yung ibig sabihin ng characteristic. Ang Tagalog po niyan ay katangian, ugali o kaugalian. Okay? Pag pinag-usapan naman yung distinct, ang ibig sabihin po nito is a different in nature from something else of a similar type. No, nare-recognize yan, nakikita yan. That is something is distinguished. Okay? Napapansin yan. Ibig sabihin yan, sa Tagalog, malinaw, maliwanag, or naiba. Walang katulad. Okay? Hindi kauri. Hallelujah. Ibig sabihin po, ang buhay po nating ito ay hindi po katulad nung nasa mundo. Meron po tayong kakaibang karakter o characteristic na kailangan po nating taglayin habang hinintay po natin ang ating Panginoon. Kaya nga po, ang tema po natin ngayon is, ang topic po natin ngayon is about love, no? Although, kunin po na natin yung 2 Peter. The Lord is not slow in keeping His promise. No? Ang konteksto po nito ay minamak na po yung mga Kristiyano kasi natatagalan na po sila sa pagdating ng Panginoon. Kasi po nangako po ang Panginoon na darating po siya, babalik siya magmuli. Pero sa maraming taon na, naiinip na po yung iba, kaya minamak na po yung mga Kristiyano nangangaral na darating ang ating Panginoon. Kayo po ba'y naiinip na sa pagdating ng Panginoon? Sabi ko na, 12:30 tayo So, wala pong naiinip dito. Ayan. Okay. So, kaya sabi ni Peter, the Lord is not slow in keeping His promise. Darating at darating siya. Hindi niya, kumbaga, hindi niya to, tawag nito, hindi failure yung pagdating niya. Ibig sabihin, darating at darating siya, pero may dahilan kung bakit wala pa siya. No, sabi ng 2 Peter 3, as some understand slowness, instead, He is patient with you.
Sabihin mo, with me. Okay. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. So, naghihintay pa rin ang Panginoon. No, meron pa rin chance ang Panginoon. Nagbibigay pa rin ng mga chances sa Panginoon para lahat ng mga Kristiyano o lahat ng tao, maabutan ng salita ng Diyos, magrepent sa kanilang mga kasalanan upang sila'y maligtas at magpuri sa ating Panginoon. Okay? Hindi ito yung failure, hindi siya failure o hindi bagay na kinatamaran ng Panginoon. Kundi nasa perfect timing niya. Alam na niya yung schedule. Siya yung gumawa ng schedule. At kapag ginawa ng Panginoon yung isang bagay, tutuparin niya. At pag pinangako niya, tutuparin ng ating Panginoon. In verse 10, but the day of the Lord will come like a thief. Tandaan po natin, no? Just like in verse 9, kung hindi po magre-repent ang tao, kaya nga he's not slow in keeping his promise, pero naghihintay po siya na ang tao ay magrepent. Dahil po, ang tao kapag hindi nagrepent, hindi nakarinig ng gospel, ay pupunta po sa impyerno. Hindi niya nararanasan ang pag-ibig ng ating Panginoon. So, ang tendency, sabi na verse 10, but the day of the Lord will come like a thief. Hindi natin alam. Meron po ba dito ang ninakawan na pero nag-text muna sa inyo? Okay? 5 minutes na lang, darating na ako dyan. Huwag lang kayong maingay. Pakibuksan na lang yung pintuan nyo para hindi ko nasirain. Meron bang ganon? Palagay ko, magtatawag ka na ng pulis no? Okay, maghahanda ka na. Pero sabi ng Panginoon, yung pagdating niya will come like a thief. The heaven will disappear with a roar. Ibig sabihin, maingay yan, no? The elements will be destroyed by fire, and the earth and everything done in it will lay bare. Mahahayag lahat. Hindi yan yung sekretong pagdating. Kapag dumating ang Panginoon, talang makikita ng lahat. Okay? Pero of course, kailangan tayong maghanda dahil ang pagdating ng Panginoon ay walang nakakalam kundi siya lamang. Amen. Huwag mo sabihin na bukas na lang, bukas pa naman nata darating No, parang yung pag may handaan, no, lalo na kapag may activity kayo, madalas ang mga Pilipino nagka-cram o mahilig sa cramming. Kung kailan yung event, doon pa lang talaga naghahanda ng gusto. Doon pa lang magpaplansya ng barong. Hallelujah. Sayang, wala kay kagabi. Nakita nyo yung mga barait namin. Barong. Barait. Sabi ni Daddy, barait. Okay. Sayang, no? Pero makikita nyo kami mamaya. No? Ito, usapan. Kapag kayo'y nag-enjoy sa mga pastor nating nakabarong, pagpipray nyo sila madalas. Dito lang ako usap ko Okay? So mamaya po, makikita po natin yan. Ibig sabihin, so ang Panginoon po, nais niya na makasama niya lahat tayo. Hindi lang yung mga Hudyo, hindi lang yung during the time na siya'y nag-resurrect in few years, yung mga tao nakarinig lang, no? Hindi lang yon, lahat ng tao, lahat ng linikha ng Diyos, nais niya makasama, kaya nga they need to hear the gospel. At hindi minadali. Alam niyo kung nung nagmadali ang Panginoon, kung dumating na siya 2,000 or 1,500 years ago, tingnan mo yung katabi mo, hindi mo na yan makikita. Pero we are blessed, kasama tayo doon sa rapture na gagawin ng Panginoon. Na darating, parang magnanakaw. No, yung style, yung ibig sabihin yung oras, no, hindi yung magnanakaw na darating. Yung oras kasi hindi natin alam, pero kailangan po tayong naghahanda. Pero eto, in verse 11, since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? Anong klaseng buhay ang meron kayo? Okay? Ang mga kausap ni Peter dito, mga Kristiyano, mga believers, sabi niya, you ought to live a holy and godly life. No, ito po yung dapat nating gawin. No, we ought to live a godly lives. Paano po yung holy and godly lives? Christ-likeness. Being Christ-like. No? In verse 12, as you look forward to the day of God and speed its coming, that day will bring about the destruction of the heavens by fire, and the element will melt in the heat. Ibig sabihin itong mundo ng ito, no, yung langit nakikita natin, yung sky, no, gugunayin ng Panginoon sa pamamagitan ng apoy. Ngayon, anong klaseng buhay? Anong klaseng pagmamahal, although ito yung pag-uusapan natin,
ang kailangan taglayin natin bago dumating yung kaganapang ito. Maawa po tayo sa iba. Maawa po tayo sa wala pang pagkakilala sa ating Panginoon. Maawa tayo po sa mga miyembro ng pamilya natin. Maawa po tayo sa mga kaibigan natin. We need to share the Word of God. Hindi lang po yung i-share, pakita po natin na talagang mahal natin sila. Later on, mamaya po pag-uusapan natin yan. Amen. So, kung darating yung paggunaw, kung darating yung ang Panginoon, anong klaseng buhay kailangan meron ka? Hallelujah. Kaya nga po, dito po natin pagbubulayan sa Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit. Hindi po yan a fruit, but the fruit of the Spirit. Singular po yan, no? At meron siyang maraming qualities, no? Marami siyang, ibig sabihin, kung wala ang isa niyan, susunod, ay hindi na po yan ng fruit ng Holy Spirit. So, is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Okay? Although ito po yung magiging topic natin for the whole, yung verse na to, for the whole October. So, ang pag-uusapan po na natin yung love. Okay? Believers, God kind of love. Okay? Sa Diyos po nanggaling ang pagmamahal. Amen. So, nakakatiyak ka na mahal ka ng katabi mo kapag yan ay naglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Yung iba nakasimangot. Okay, kaya nga po, nasain po natin lahat ng mahal natin sa buhay, masama po natin sa church. So, love is the first characteristic that distinguishes a believer. So, yung first topic po natin is believers kind or God kind of love. Okay? So, believers, God kind of love is distinct because true love is found in God alone. Hallelujah. Sabi mga Daddy last Friday, it's always balanced with justice. Hindi lang puro pagmamahal. Kailangan may katwiran din, may katarungan din. May justice. Amen. Hindi yung alam niyo po yung mga martyr ngayon, binabaril na. Ay, mali ako. Binubuhay pala. Kasi mga Pilipino, daming martyr sa mga Pilipino, no? Kahit na binubugbog na, talagang nandun pa rin, no? Talagang mahal na pa. Minsan yung pagmamahal na yan, ang basihan ay buhay. Kaya kailangan kong mahalin kasi wala akong trabaho. Kailangan kong magstay sa kanya. Kawawa mga anak ko. Di ba? We have to balance with justice. Amen. Kasi po, ganyan. Although, pag-uusapan po natin na nagmamadali kasi ako, no? We have only 1 hour. Thank you. Okay? True love is found only in God. Okay? True love. So lahat ng pagmamahal na wala ang Diyos, mga replika o yung mga bagay na in-extend natin sa ating mga mahal sa buhay, na pag-ibig, mga replika lang yan. Without God working in your life, yung pagmamahal na yan may halong selfishness. May halong drama. No? Hindi yan yung talagang true love. Kung wala ang Diyos sa buhay ng taong yan o natin. Kung wala ang Diyos sa buhay natin, hindi natin ma-express yung true love. Hallelujah. Because true love comes from God. Kaya nga po, we need to understand this true love para po maipahayag din natin sa iba. No? Ito po yung pag-aaralan natin. Ito po talaga yung nais ng Panginoon na kapag tayo po umibig, hindi lang po one way. Alam mo po yun ang definition ng love? Love was discovered by Adam and Eve. Romeo and Juliet practice it. Hindi po yan. Okay, narinig ko po yan kay Joey De Leon. You know? Okay, it's love, no? The kind of God's love ang kailangan po nating taglayin. Tingnan niyo po, ano po ang pwede natin pagmalaki para sabihin natin, mahal ako ng Diyos? Pero tingnan mo yung asawa mo. Asawa mo na, no? Kasi yung mag-boyfriend, girlfriend, baka yan maghiwalay pa eh, no? Okay, yung asawa mo na. Anong meron sa asawa mo? Bakit inibig mo siya?
Una, maganda yan o gwapo yan. Pangalawa, mabait kapag tulog. Generous kapag nandyan ang biyanan. Hallelujah. No? Mabait kapag nasa church at tulog. Okay? At walang imik yan kapag busog. Hallelujah. No, lahat para sa atin, no? Lahat, no? Kaya nga we need to know the true love or what is true love sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sabi po ng 1 John, "Dear friends, let us love one another for love comes from God." Okay? So, paano natin mamahalin yung iba? Everyone who loves has been born of God and knows God. So, kapag in-extend natin pagmamahal natin sa ibang tao, na ipapakita natin that we have a renewed life. And we know God. Kasi nga po, yung love ay galing sa Diyos. So, nalalaman mo ngayon ang kahulugan ng pag-ibig kapag naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. So, lahat ng tulog, sumigaw ng hallelujah. Praise the Lord. So, ganito po tayo ka-distinct, no? We need to love one another. Okay? For love comes from God. Ito pa in verse 8, "Whoever does not love does not know God because God is love." Okay? The word is God is love. Ngayon po sinasabi nila is love is God. Kapag po yun yung word na ginamit ng salita ng Diyos, ibig sabihin lahat ng mga bagay na posibleng sinasabi mong mahal mo, pwede. Ginagamit ngayon ng mga, although we love the LGBTQ, RSTU, VWXYZ, we love them, but we do not tolerate and accept yung practice nila because it's against the Word of God. Sinasabi nila, God is love. Kapag po yun yung definition, lahat posible. Pero hindi sinabi ng salita ng Diyos that love is God. Ang sinabi niya is God is love. So yung basis ng definition ng love must come from God. Hindi yan yung kailangan mo kang mahalin sa kung ano ko. Yes! Pero hindi natin sila dapat tanggapin kung ano yung pinapractice nila. Para mo sinasabing, sige gawin mo yan para tuloy-tuloy ka sa impyerno. God is love. Kailangan nilang maranasan ng pag-ibig ng Diyos. Para yung mga bagay na hindi malinaw sa kanila, maintindihan nila. Tignan niyo, yung mga bagay na hindi klaro sa mga asawa niyo dati, naging klaro nung kayo ay kinasal na. Dati napaka-generous niyan. Yung realidad, hindi pala. Kasi, kaya sa generous, nung time na yan, hindi pa siya nagbabayad ng kuryente. Hindi pa siya nag-grocery. Hindi pa yan nagbabayad ng tubig. Hindi pa yan nagbabayad ng apartment. Aba, nung kayo'y kinasal na, huwag kang magtaka na bakit naging kuripot siya. Siya yung bumabayad ng apartment Siya na yung nagbabayad ng kuryente. Siya yung nagbabayad ng ilaw. Siya yung nagbabayad ng pampabeauty mo. Sabi ko nga sa misis ko, kinorek ako ng misis ko, sabi ko, Han, alam niyo nung nagpapaganda ng buhok, yung tawag dyan? Okay. Sabi ko, nagpa-stress ka naman. Nagpa-stress ka na naman, sabi kong ganon. Hindi stress, sabi niya. Ano tawag doon? Hindi, stress. Ano yon? Okay. Sabi ko, nagpa-stress ka na naman. Hindi straight. Hindi. Kasi, pagbayad mo, na-stress ka. Mahal kasi niyan. No? Okay? But this thing is, although, hindi ko kilala, no? Pero tingnan mo, dati ang sipag-sipag niyan. Pero, nawalang kasipagan nung kayo na. Bato-bato sa langit. Tamaan, magbago na sana. Mga misis, kung gusto niyo maglaba ang mister niyo, bilhin niyo po ng panlalaking washing machine. Hallelujah. No? So, this is the very nature of God. No, that God is love. No, in verse 8, verse 9,
This is how God show His love among us. This is how to express love. He sent His Son and only Son into the world that we might live through Him. Ano sinasabi nito? Ang Diyos nagpakita ng pagmamahal. He gave. Hallelujah. This is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Ganito tayo kamahal ng Panginoon, in-express niya. Hindi lang niya na-express, pinakita niya. Nag-act siya. He gave His Son. Hallelujah. Pero this is not that we love God. No? Mahal natin, gumagawa tayo dito, not because mahal natin ng Diyos. Nangyari yan dahil naranasan muna natin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga, we can love other people right now kasi naranasan na natin what is true love. Kapag hindi mo pa nararanasan what is true love, maghahanap ka pa ng true love. Kaya nga yung iba, sinasabi, hindi yan ang true love ko, ito yung true love ko. Okay? Kapag hindi yan tunay, at hindi mo makikita yan sa mga tao yung pag-ibig na tunay. Ang makikita mo lang na pag-ibig na tunay ang ating Panginoon. Dahil siya mismo nagsabi at nagpakita nito. No, kaya nga yung basis ng pag-ibig natin sa ibang tao, katulad din ng ating Panginoon. Tingnan mo, nung tayo nagkakasala pa, while we are still sinners, Christ died for us. Hallelujah! Kaaway pa tayo ng Diyos. Pero yung pagmamahal niya, binigay niya na sa atin. Hallelujah. No, kaya nga, to show love to these people, we need to give. We need to give. Mamaya pag-aaralan pa natin. In John 4, if anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God. So makikita mo, kung talagang nag-express ng tunay na pagmamahal yan, kasi nandun siya sa Panginoon at ang Panginoon, nananatili siya sa Panginoon. Okay? Ibig sabihin, in verse 16, and so we know that and rely on the love of God for us. God is love. Whoever lives in love, lives in God, and God in them. So yung pinaka quality o qualities ng isang pag-ibig ay nakukuha yan sa Panginoon. Hindi mo ma-express ngayon without experiencing the love of God, without living in God, without having God in your life. Okay? Kaya nga, yung pagmamahal na yan, ma-express na natin kapag tuloy-tuloy ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi dahil birthday mo lang. No, hindi dahil malapit ng Pasko. No, in every day, God would like to express His love every day, 24/7, dahil tayo mga anak ng Diyos. Ngayon, ang tanong, bilang anak ng Diyos, paano tayo magmahal? Di ba katulad din ng ating Ama na nasa langit? Hallelujah. Now, sabi ng 1 John 2:22-23, who is the liar? Sino yung sinungaling? It is whoever denies that Jesus is the Christ. Such people is Antichrist, denying the Father and the Son. No one who denies the Son has the Father. Whoever acknowledges the Son has the Father. So hindi mo pwedeng sabihin na mahal mong tunay yan without having Christ in your life. Hallelujah. No? At kapag dinideny mo si Jesus sa buhay mo, wala kang tunay na buhay at kumbaga, hindi ka naandun o wala ka dun sa pinag-uusapan natin na God kind of love. Kaya nga, we need to acknowledge Jesus is our God. So if Jesus is our Lord and Savior, you will not have the God kind of love. So kung ang Panginoon, hindi yan ang ating Panginoon, o ang ating Panginoon, ay hindi ang ating Savior at Lord, hindi po natin may express ang pag-ibig na yan. So pangalawa, believers, God's kind of love is distinct because true love is loving our neighbor. Hallelujah. Kasungit na pa mo. Rengegan ng kalat na pag-abak, lilele na kitang gilid mi. Kagalak ang tao. Hallelujah. No? Pero sabi ni Daddy last Friday, we need to carry each other's burden.
no, para maranasan po na, maintindihan po natin that true love is loving our neighbor. Actually, yung neighbor natin, yung nearest neighbor natin, yung pamilya natin. Hallelujah. So, yung priority natin. Amen? Amen? So, in 1 John 4 said, Dear friends, since God so loved us. Okay. Pag sinabing so, grabe yan. No? So, ganun kagrabe yung pag-ibig sa atin ng Panginoon. We ought to love one another. Pag sinabing oath, ito yung bagay na kailangan mong bayaran. Kailangan mong ipakita din. Okay? We need to oath. We also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another. Okay. Ito, kapag we love our neighbors, yes, hindi natin nakita yung Panginoon. How much more? Yung kapitbahay natin, hindi pa nila narinig kung gaano kabutit at kagrabe ang pagmahal ng Diyos sa buhay nila. Pero kapag minahal natin sila, if we love one another, God lives in us and His love is made complete in us. Sino may anak dito na nasa college na? Okay. Di ba, maliit pa lang yan, kapag marunong yan sa math, pinagdudoktor natin, di ba? Hindi, engineering pala, engineering. Okay. Mangangarap ka ngayon na ang anak mo magiging engineer someday. So, pag-aaralin mo siya. Hanggang pakakunin mo siya ng engineering subject or course. Okay? Kapag graduate ba yan, okay na, engineer na siya? Hindi. Magbo-board exam pa siya. Kapag pumasa sa board exam, engineer na ba siya? Yes, sa title. Pero kailangan niya magtrabaho. Kailangan niyang gumawa. Kailangan may product muna siya. Kailangan may resulta muna yung pinag-aralan niya. And that made him complete engineer. And this is like us, no? His love made complete in us if we love one another. Yes, mahal tayo ng Panginoon. But to complete this love, kailangan din natin i-extend yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. Hallelujah! Kailangan tayong gumawa. Kung kilala tayong anak ng Diyos, kailangan yung pag-ibig ng Diyos ay na-extend natin sa kapwa natin. Hallelujah! Adyang masungit niya yan. Ako na mo yatang siping mimbali na ako invited kayang birthday na nitang anak na. Tanda na ni. Pag anak ko, big birthday yo. Eke di na spaghetti. Yun yung tao, no? This is the worldly kind of love. Kailangan equal, kailangan parehas, no? Binigyan ka, ang tendency, bibigyan mo rin. Pero sa Lord, tingnan nyo, anong klaseng pag-ibig ang pwede natin ibalak sa Diyos? Na pwede niya sasabihin, why satisfied ako sa pag-ibig mo? Buhay nga natin, di natin maibigay. Oras nga natin, tinutulugan nyo pa sa pakikinig na salita ng Diyos. Kunwari ka ba, nagbabasa ng Bible paggabi, ginagawa mo lang pampatulog. Hallelujah. Pinapakita mo yung Bible mo, gula-gulanit. Paano? Nagbabasa ka ng Bible, nakahiga. At kapag nakatulugan mo, sigurado, nagiging unan mo siya. Kaya gula-gulanit. Hallelujah. Amen? Tahimik po. Galatians 5 said, For the entire law is fulfilled in keeping one command. Love your neighbor as yourself. The entire law. Tingnan niyo po. Of course, we love God, no? Pero para maging complete yung pag-ibig ng Diyos, we need to love others or our neighbor. Tingnan niyo po. If you love your neighbor, papatayin mo ba siya? Kasi do not kill. Nanakawan mo ba siya if you love your neighbor? Will you commit adultery sa kapitbahay mo? Pwede ba, Pastor? If you love your neighbor, will you commit adultery sa kanya? Yung first neighbor mo, yung wife mo o yung husband mo. Hallelujah. If you love your neighbor, will you bear for witness sa kanya, false witness sa kanya? Will you covet? Nagsisimula muna yan sa covet, tapos nagiging kabet.
Hindi. Kasi nandiyan thou shalt not covet thy neighbor's wife. Hallelujah! So if you love your neighbor, the entire law will be complete. No, we can fulfill the entire law by loving our neighbor. Hallelujah! Hindi mo yan sasaktan. Kapag mahal mo yung tao, di ba kapag mahal natin, hindi natin sinasaktan. Sinasampal lang. Sabi mo, no, kaya nga, daming mga sinungaling kapag kinakasal eh. Sabi niya, till death do us part. In sickness and in health. Tapos meron pa silang personal vow, hindi kita sasaktan. After 2 years, dumarating yung asawa. Pastor, bakit? Ba't umiyak? Sinasaktan na po ako. Hallelujah. Kaya yung maraming mga kinakasal, pwedeng sabihin na huwag ka muna maniwala sa pangako ng asawa mo. Sino dito yung na-invite na sa kasal? Sabi alas 4, nagsimula alas 4 yung ceremony. Sino na? Kaya sabi ko sinungaling eh. Kasi sabi na 4 o'clock tapos 5 o'clock pala. Hallelujah! Nakangiti ito. Malapit na siya eh. Hallelujah. In Galatians 6:2, carry each other's burden and this way you will fulfill the law of Christ. What is the law of Christ? Love. Hallelujah. It can be summarized as love. Kaya nga, para makuha natin yung love ng Panginoon, wag tayong mag-focus sa sarili natin. Let's start to give. Let's start to think our neighbors. Hallelujah. And the best thing na pwede natin ibigay sa mga neighbors natin to do good to them, to show love to them, is by bringing Christ to them. Doon natin napapakita na talagang mahal natin sila. No? Romans 13 said, let no debt remain outstanding. Except the continuing debt of... Ulit. Let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. For whoever loves others has fulfilled the law. Tingnan niyo po. Continuing debt to love one another. Ibig sabihin, utang yan. Kaya kapag merong gumawang hindi maganda sa'yo, para i-remind mo siya that you need to love your neighbor, sabihin mo sa kanya, utang ko na mahalin ka. Hallelujah. No, ikinat ka sa pila, una ka na eh. Nang dumating ka sa pila, bagong ligo ka. Aba, nung nado ka na sa pila, ikaw na, bagong ligo pa rin dahil pawisan naman. Okay, tapos may sumingit pa. Kararating lang. Okay, ano sasabihin mo? Pila nandun sa likod. Pero paano sasabihin? Madalas, nakasimangot yan eh. Madalas, mataas ang tono. Pero tingnan nyo, nakokontrol yung emotion kapag sinabi mo, utang ko na mahalin ko siya. Sasabihin mo yan, nakakaya sa likod ko. Ang haba ng pila. Hallelujah. Hallelujah. Yung may utang sa'yo, na ngayon ikaw pang nahihiyang magipagkita sa kanya. Okay? Para mapatuloy mo siyang mahalin, sabihin mo sa kanya, utang ko na mahalin kita. Hallelujah. And this fulfilled the whole law. Amen. Kinat ka sa daan. O para hindi ka makaganti, sabihin mo kagad sa sarili mo, banggitin mo, utang ko na mahalin ka. Hallelujah. Wala nang imikan. Tingnan niyo po, verse 9. Para lang maalaman nyo, para mamagawa itong verse 9. No? The commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and whatever other command there may be are summed up in this one command. Love your neighbor as yourself. Love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Amen? Sabi ng John 13, a new command. Pag sinabing new, bago. Okay. A new command I give you, love one another as I have loved you. Yung klase ng pagmamahal na pwede natin i-extend sa mga kapitbahay natin, sa neighbor natin,
ay yung gaya ng pagmamahal na naranasan natin sa ating Panginoon. So may standard siya, hindi lang basta-basta mahal yan. Hallelujah. Ano ang kabaliktaran ng mahal? Tama, mura. Hindi, galit. Okay? O walang pakialam. Okay. So tayo ngayon, yung pagmamahal na ginagawa natin, katulad ng pagmamahal ng Panginoon sa kanila. Never stop. Tuloy-tuloy. Kaso iba yung tao ganito, napahiya na ako ayoko na. Si Lord, ilang beses siyang napahiya sa atin. Tumigil ba siya na ibigan niya tayo? Ilang beses mo ni-reject si Lord sa buhay mo? Tumigil ba siya para extend ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo? Hallelujah. No, the word is, as I have loved you, said the Lord, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples, if you love one another. Okay? Kaya nga yung distinct quality natin is love. At hindi tayo namimili ng mayayaman lang, ang mamahalin natin, yung magaganda lang, yung mga gwapo lang, o yung mababango lang. Mabango ka ba? Maganda ka ba? Mayaman ka ba? Kung i-compare natin sa yaman ng Panginoon sa langit. Hallelujah. Pero minahal niya tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Okay? Kaya nga we need to love our neighbor as God loves us. Okay? And in 1 John 3 said, this is how we ought to love. What is love? We know what is love. Jesus Christ laid His life for us. We ought to lay down our lives to our brothers and sisters. We need to pay. We need to show, no? To lay down our lives for our brothers and sisters. Tingnan mo, kailan po nagsisimula na ang buhay natin nagiging pakinabang sa ibang tao? When we give. When we show love. Doon natin ipapakita na meron ng pakinabang ng buhay natin. When we start giving or loving our neighbor. When we start to give. When we start showing kindness to them. Hallelujah. And if anyone has material possession, tingnan niyo po, and sees a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Yung mga tao nga ito, hindi pa nila nakita. Maging tayo, hindi pa natin nakita ang Panginoon, pero naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Ngayon, sinasabi natin mahal sila ng Panginoon, pero hindi naman natin pinoprovide yung posibleng pwede natin itulong sa kanila. Paano nila mararamdaman na talagang mahal sila ng Panginoon kung ikaw mismo hindi nagpapagamit doon sa pagmamahal o klase ng pagmamahal na kailangan mo maipakita sa iyong kapitbahay? Paano nila mararamdaman? Kaya nga sabi ng verse 18, dear children, let us love. Let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Gumagalaw din tayo. Hindi lang natin sinasabi, pinapakita natin ito. Tulad ng ginawa ng Panginoon. Pinakita niya kung gaano niya kamahal, ibinigay niya ang kanyang anak. Ephesians 4 said, anyone who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with their own hands, that they may have something to share with those in need. Kaya po tayo nagtatrabaho, kaya nga binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon to acquire wealth. He has given us this ability to acquire wealth, to become a blessing. Hindi lang para sa yan. Kasi nga kailangan nilang maranasan ang Diyos nagpo-provide din para sa kanila. Hallelujah. Kaya nga tayong may mga lakas pa, magtrabaho po tayo. Amen. Huwag tayong magalit sa mga tambay. Kasi sabi ng mga tambay, wala naman silang ginagawa, ba't galit tayo sa kanila? No, pero sinasabi ng salita ng Diyos, we need to do something to share. We need to work in order we can share something to them. Amen. Hallelujah. Meron ako narinig na basa na sa Facebook. Ito lang, medyo simple lang. Sumakay niya sa tricycle kasi yung hospital doon sa kanilang lugar para makapunta sa main hospital sa city, malayo. It will take 4 kilometers to 5 kilometers away. So sumakay siya ng trike. Sabi niya, pwede po ba sa bayan?
Eh sabi nung tricycle, pagbalik doon parang wala na akong biyahe pabalik. Kasi nga, bibihira yung pumupunta sa bayan sa kanila. Pero sabi niya, kailangan ko pong bumili ng gamot para sa nanay ko. Sige, tara. So, sabi nung driver, hintayin ba kita? Oo, hintayin mo ako. Kasi bibili lang ako ng gamot. So, hinintay pa rin ng driver. Tapos yun, sa matagal na biyahe. Nung pagdating sa hospital, nakabili ng gamot, at doon lang talaga nakakabili ng gamot para sa nanay niya. Tinanong nung sumakay, magkano po? Sabi nung driver, dagdag mo na lang sa panggastos mo sa nanay mo. Kung mga anak ng Diyos ang gagawa na, at kilala kang anak ng Diyos, anong klaseng influence na magkakaroon ka sa taong yan? Hallelujah! No, ang hirap ata yung sisharean mo yung tao. Tapos after mong patanggapin sa ating Panginoon, meron ka bang 100? Wala akong pamasahe. Ang hirap ata nun. Hindi convincing. Hallelujah! Pero ito, kapag na-provide natin yung pangangailangan nila, tapos na-sharean pa natin, anong klaseng influence meron tayo sa taong yan? Hallelujah! Pangatlo, true love is loving our enemies. Hindi ba, Pastor, killing our enemies? Kalelege pa mong ngeni. Paano na yung kaya mong kanta, tetang dati kong kakanta, kunin mo, all Diyos. No, nakataas bang kamay, ngayon nakaturo pala sa katabi. No? Ano kaya mararamdaman mo yung kaaway mo katabi mo, tapos nagtaas ka ng kamay, naramdaman mo yung kamay niya, kumis ka sa'yo. Lord, kunin mo na. Hallelujah. In order to love your enemies, sabihin mo sa sarili mo, utang ko na mahalin kita. Hallelujah. In Luke 6, sabi, but to you who are listening, I say, love your enemies, do good to those who hate you. Kasi sinasabi ng mga Pharisees, you need to love your neighbor and hate your enemies. Pero sabi ng Panginoon, love your enemies, do good to those who hate you. Aba, grabe. Swelo na. Librige pa. O dyan pang fishball mo yan. Okay? Pero tingnan nyo. As you bless them, bless those who curse you and pray for those who mistreat you. Ito, verse natin to last Sunday. If someone slap you on one cheek, ito, sinampal ka na sa kaliwa, ibibigay pa raw. Turn to them and turn to them the other also. Kaliwa, ito naman. Hindi yan yung pinangsusuno mo lang siya. No? If anyone takes your coat, do not withhold your shirt from them. Okay? If someone takes your coat. Ibig sabihin, ang pinaka-bud lang nito, kung yung kaaway mo, sinalbahin kanya, o may ginawang hindi maganda sa'yo, huwag kang gaganti. Okay? Kasi anak tayo ng Diyos eh. Pinapakita natin kung anong klase pagmamahal meron ang Diyos sa kanila. So kung kumanti tayo, pinipinid na natin yung pagkakataon na ma-share natin sila ng salita ng Diyos. Hallelujah. No? So give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Do to others what you have them do to you. Okay. Tingnan, enemy yan, no? Kaaway mo. Pagkaaway mo ng utang, ano yung tendency? Ano yung asahan mo sa kaaway mo ng utang sa'yo? Babayad siya? Kaaway ka nga eh. Okay? Pero tingnan nyo, pag ginawa mo ng mabuting kaaway mo, sabi rin ng salita ng Diyos in Proverbs, yung init ng ulo niya, na itatanggal mo. Hallelujah. And this is God's love. That's God kind of love. Na kapag tayo po ay magmamahal, hindi selective. Para sa lahat. Hallelujah. Amen. Hindi yan yung pag-uwi mo sa bahay. No? Yung asawa mo, niyakap-yakap mo. Tapos sinasabi mo, mahal kita, niyakap-yakap. Ano natutunan mo sa church?
Eh sabi kasi ni Pastor, love your enemy. Kaya ngayon, ito, niyak. Hallelujah. Okay, sabi na Romans 12:20. No, Romans 12:20. On the contrary, ibig sabihin, we do not repay. Ibig sabihin ito, no, do not repay evil for evil. If your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap the burning coal on his head. Hallelujah. No? And in Luke 6 said, if you love those who love you, eto, tinuloy, no? If you love those who love you, what credit is that to you? Ano yung magiging blessing mo? Okay? Even sinners love those who love them. Katulad ka rin ng mga sinners, ng mga unbelievers. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? Even sinners do that. Okay. Tapos, if you lend to those whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners expecting to be repaid in full. In verse 35 said, but love your, mahina pa rin no? Parang ayaw pa rin. Okay, love your enemies, do good to them, and lend them without expecting to get anything back. Then your reward will be great. Alam niyo bakit sinasabi ng Panginoon that your reward will be great? Kasi yun yung nais ng Panginoon that we should share love without expecting anything in return. Then, ang magbabayad sa atin ang ating Panginoon. Kaya nga, great is our reward in heaven. And you will be children of the Most High because He is kind to the ungrateful and wicked. Be merciful just as your Father is merciful. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga, to love our enemies, sabihin niyo sa sarili niyo, utang ko na mahalin ka. Hallelujah. Hallelujah. Kasi walang bayaran yan. Ibig sabihin, hindi natatapos yan, sabi ng Panginoon. So, fourth, last, hallelujah. True love involves hating. True love involves hating. Mahina pa rin, no? Evil. Okay. Ito, kailangan natin declare, no? Kasi ito, God is love. But, it must be balanced with justice. Hindi yan yung mahal lang ng mahal. Kahit na mali na ginagawa, mahal mo lang siya. Okay, tanggap ka, mahal kita. Yes, mahal natin sila, but we hate the evil things na ginagawa ng tao. Especially in this world. Tingnan niyo po. Sa ngayon, sabi nila, uso na yung live-in. During our days, 5 years ago, hindi pa uso yan. Pero ngayon, rampant. Sobra-sobra. Anong dahilan nila? Magkasubukan daw. Pag hindi raw match, di hiwalay, walang problema. Is that love? Or is that lust? Pastor, hindi mo naintindihan. Kaluguran ka. O, anyang bigyan mo naman, gana-gana, na milyari. Na ano? See? Is that love? Kasi love is giving. So, kung ikaw ay nagmamahal, nagbibigay, kailangan din yung taong yun, nagbibigay din sa'yo. And secondly, love must be sincere. No? Asa ba yun? Nauna yata ako. Okay, in Isaiah 5, woe to those who call evil good and good evil. Ito nangyayari na ngayon in these last days. Sabi nila, basta tanggapin mo ako kung ano ako. Respetuhin mo ako, magkakasundo tayo. Yung klaseng kasunduan must be based from the Word of God. Yun yung truth. Kasi the source of truth is the Word of God. Ngayon, nilalakad na raw, no, pumapasok na sa Senado yung same-sex marriage. Tatanong lang namin paano may de-declare you are now husband and husband? Hallelujah. You may kiss your husband?
Tapos hindi lang yon. Ngayon, no, napag-usapan namin last Friday, ang dami nagpapakasal sa poste na. Dati, biro lang. Paldahan mo lang yung poste, liligawan yan. Ngayon, maging yung mga poste, pader, pinapakasalan. Hindi lang crocodile. No? Hindi lang yung mga... sabi nga, maging yung Eiffel Tower, meron na yung kinasal sa Eiffel Tower. Tower. No? Yung Eiffel, ano yung Eiffel? Yung nahuhulog ka doon? Hallelujah! No? Okay, we love the LGBTQ, STU, VW, XYG, 1, 2, 3, 4, 5, 6. We love them, but we do not tolerate their lustful desires. Hallelujah! Okay? Kasi, who put darkness to light and light to darkness, who put bitterness for sweet and sweet for bitterness. Sino ba ang pwedeng mag-describe what is good and evil? Hindi ba salita ng Diyos? Hallelujah. Hindi yung mga moral law ng tao. Hallelujah. Amen? Romans 12, love must be sincere. Kapag sincere, walang halong selfishness. Okay? Hate what is evil. Amen. So kapag mahal mo yung tao, hindi mo gagawa ng kalokohan. Hindi mo gagawa ng kademonyohan. Sasabihin ko na. Hallelujah! Hindi mo sasamantalahin. Oo, ikaw ang kausap ko. Hindi mo sasamantalahin yung taong mahal mo. Amen. And this is true love. Okay? Love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Yun lang. Panghawakan lang natin kung ano yung mabuti. At yung mabuting ito ang nagsasabi ang ating Panginoon. Yun yung basis din natin kabutihan ng ating Panginoon. Hindi yung kapitbahay mo, hindi yung sarili mo. Kundi yung salita din ng Panginoon. 1 Thessalonians said, but test all them, hold on to what is good. Reject every kind of evil. Reject. It's the same thing with to hate. Amen. And 1 Corinthians 13 said, love does not delight in evil, but rejoices with the truth. No, kapag merong katotohanan, di ba nung ikaw ay sinagot ng misis mo, misis ko na, no? O misis na pinag-uusapan natin. Nung sinagot ka ng misis mo, naramdaman mong sincero yung pag-ibig. Hindi ka ba magsa-celebrate? Pero may mga tao ngayon, sige, tayo na, pero wag kang aasa ng pagmamahal sa akin. Ano yun? Hallelujah. Ngayon, ang uso, will you be my girlfriend? During our time, 5 years ago, sinasabi pa namin, I love you. Hallelujah. Pero ngayon, will you be my girlfriend? Kinikilig naman yung Hallelujah. Asan yung love? Asan? Madalas ngayon, narinig ko sa mag-asawa, pag 1 year pa lang, marinig mo, napaka-sweet nung, I love you. Pag tumatagal na, love you na lang. Kapag nagmamadali, maririnig mo, you na lang. Love must be sincere. Kaya nga, to love, to show love to your wife or to your husband, kapag sinabi mo sa kanyang, I love you, yung the very first time mo sinabi sa kanya na you love him or her. Love must be sincere. In Psalms 97 said, listen, you lovers of God, hate evil, for God can keep you from wrong and protect you from the power of wickedness. Yes, if we are sincere and we love, no, yung klase ng ganong pag-ibig, ang Diyos mismo ang magpaprotect sa atin. If we love God, unahin natin ang Panginoon. Kung sino yung single right now, you want to have a sincere love, ipoprotektahan ka ng Panginoon doon. Ibibigay ka niya doon sa right person. Ibibigay ka niya doon sa tao na talagang magmamahal sa'yo. Yung hindi ka magmamali kasi yung sinasabi mo, Pastor, pwede ba? Pwede ya?
No? Una tatanungin namin, of course, Kristiyano ba siya? Pastor, kasamting na eh. Hindi tanong, Kristiyano siya. Pwede naman invite kayo in church. Ang tanong, Christian ba siya? Una ba niyang pagmamahal at muna niyang minamahal ang Panginoon bago sa'yo? Kasi kung ganun ang klaseng tao na mamahalin, ang magmamahal sa'yo, tendency, you will live ever after, happily ever after. Hallelujah. Poprotektahan tayo ng Panginoon. If we truly love God, you will never do good or do evil. You never do evil if you truly love God. Kaya nga, kapag nagmamahal ka at ang gamit mo yung pagmamahal, yung klase ng pagmamahal na meron ka sa ating Panginoon o yung naranasan mong pag-ibig sa Diyos, ang tendency, you will do only good because God is good. Amen. Kaya nga, believers, God kind of love, true love is found in God alone. True love is loving our neighbor, and true love is loving our enemies and hating what is evil. Hallelujah. In John 4, 1 John 4 said, there is no fear in love. Kapag nandun yung pagmamahal at sincere ang pagmamahal, there is no fear. But perfect love drives up fear because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. We love because He first loves us. No, nung tayo minahal ng Panginoon, hindi niya tayo tinakot. Pero ibinigay niya yung kaligtasan. Ibinigay niya yung magandang buhay. Ibinigay niya yung pangako niyang buhay na walang hanggan. Kaya nga, kapag tayo'y nagmamahal sa ating Panginoon, hindi tayo matatakot to love other people as well. Lalong-lalo na yung neighbor mo, yung kapitbahay mo, yung kalaban mo, your enemies. Hindi ka matatakot because God will protect you from that. We are distinct because true love, we are distinct about true love because we receive divine love from God through His Son, Jesus Christ. Hallelujah. Ang Panginoon ba siya ang Panginoon ng buhay natin? Did we receive His love? Then mararanasan natin. Then we can show, we can extend this love sa ating mahal sa buhay, sa mga tao. Because the love, the author of love, lives in us. Kaya nga, we can share that love to other people. Amen? Hallelujah. Sige po, tayo po lahat tumayo.